we're still talking about the powerful quake that hit Mindanao. And at this point, we bring in Rene Punsalan of the Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Good evening, Mr. Punsalan. Good evening po, Ma'am Seth. Good evening po. Kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyo? Ano po ang latest update? Sa latest po na update ito sa amin sa Sarangani Province, Ma'am Seth. Bali po, meron po kami na itala na 19 po na death toll sa Sarangani Province. 14 po nito nanggaling mula sa munisipyo ng Glan at 5 po sa municipality ng Malapatan po. Ang Glan po ay baybaying bayan po. Ang mga landslide po ay saan po nanggaling? Anong parte po ng Glan? Doon po sa kanilang mga upland area po, Ma'am Seth. Doon po nagkaroon ng pagguho ng o landslide po ng lupa po sa barangay Kapatan at barangay New Auckland po ng Glan po. So yung mga ibang naninirahan po doon sa dalawang barangay na nabanggit nyo ay na-evacuate na po? Yes, ma'am. Ito pong mga natabunan ng lupa na naging dahilan ng kanilang pagkamatay, hindi agad po sila nakabigla po. Right after kasi ng paglindol, biglang buwaktak po ang malalaking tibak ng bato at lupa po at sumabon po sa kanilang mga tahanan. Yung mula naman po sa Malapatan, ano po ang naging sanhi ng death toll doon? Kung sabi nyo, 14 sa Glan, bale 5 po sa Malapatan. Ano po naging sanhi? Sa Malapatan, Ma'am Seth, sa Malapatan naman po naging sanhi, meron po tayong naitala na isa na naging dahilan ng pagguho ng lupa o landslide. Yung dalawa naman po ay nalunod kasi nangingisda po sila nung biglang lumindol ng malakas at lumaki ang alon sa tubig sa dagat, kaya din-off po yung kanilang bangkang, maliit na bangkang ginagamit sa pangingisda po. So kumbaga sa tsunami na po sila ang naging sanhi? Hindi pa po. Hindi, Ma'am Seth, hindi pa po sa tsunami kasi during the earthquake po, nung 7.8 magnitude na lindol, lumakas po ang alon sa dagat at na-off po ang kanilang bangka na ginagamit. Opo. Ang Jensen po ay walang kuryente ngayon. Kamusta naman po sa Sarangani? Ganun din po sa malaking bahagi ng Sarangani, particularly Ma'am Seth, kasi ang Jensen ang nag-divide sa 7 munisipyo ng Sarangani, ng District 1 at District 2 po. Sa District 1 po, hanggang ngayon, di pa po nare-restore ang power natin doon. So wala pa rin po kami, hanggang ngayon, wala pa rin kaming kuryente. Kamusta naman ang water supply po? Sa water supply po, Ma'am Seth, wala tayong problema kasi marami tayong flowing na source ng water sa Sarangani. Kaya maliban na doon sa mga water district na nagkaroon ng problema, pero sa supply po, meron po tayo ng supply ng tubig po. Okay, so yung marami na pong naitalang aftershocks, kamusta naman ang mga evacuees po? Sila po ay nananatili sa evacuation center at hindi pa bumabalik sa kanilang mga tahanan. Opo, kasi po, nung matanggap po namin ang advisory ng ating CBOC sa tsunami alert, especially kasi po ang Sarangani is a coastal province. Malaki pong bahagi ng Sarangani na sa coastal belt ng Sarangani Bay. So nag-advise po kaagad kami na immediately doon sa mga highly prone na area along the bay ng Sarangani na mag-evacuate immediately para pumunta doon sa mataas na lugar at para na rin sa kanilang kaligtasan po. Around more than 2,000 po families or individuals ang aming nailikas po. So bumaba naman, yes, Ma'am Seth, nung bumaba na po yung cancellation ng tsunami alert o warning ng CBOC, ang iba po, hinahingi na nagbalik na sa kanilang mga tahanan po. Pero sa ngayon, dahil wala pang kuryente,
ang iba ay napilipas sa evacuation center po. Kasi bilin na bilin po ng PHIVOLCS na dapat tignan muna nila ang kanilang kabahayan kung may Yes, mga ma'am. damage po ba dahil delikado sa aftershocks po. Yes, ma'am. Yun po, kasi ongoing pa po man test ang aming rapid damage assessment. So, nag-resume kami, bali, nag-cut muna kami yung araw, pero tomorrow, mag-resume kami ng pag-conduct ng damage assessment para lalo natin maalam ano yung mga kondisyon ng mga gusali o matahan ng nasira dahil sa paglindol po. Kamusta naman po ang communication dahil walang kuryente? Mahirap po ba na makipag-contact sa mga kawani ng gobyerno at ang inyong mga kailangan tulungan? Yes, ma'am. Yan po ang naging challenge namin dito nung mawala ang kuryente. Wala po tayong signal din ng mga cellphone po natin. So, nahirapan po kami sa coordination at communication po sa mga munisipyo po ng Sarangani. So, nadeklara na po ang state of calamity dyan sa inyong probinsya? Bukas po, nagkaroon na kami ng initial talk po kanina, Ma'am Seth. So, tomorrow, magkakaroon ng meeting ang 7 mayor ng munisipyo para pag-usapan ng declaration po ng state of calamity. Okay. Ang mga ilang miyembro ng gabinete ni BBM po ay pumunta na dyan. Naabutan na po ba ang mga evacuees at nangangailangan ng tulong mula sa Sarangani? Yes, ma'am. Nagpunta na po ang ating mga sekretary na ating kabinete na ating gobyerno. Nakipag-ugnayan na po sila agad-agad sa aming mga mayor at sa aming gobernador para pag-usapan yung mga pangangailangan po ng mga evacuees natin dahil sa naghanap na lindol po. Okay. Panghuli na lamang po, ano po ba ang gusto nyong ipaabot na mga dapat alalahanin ng mga residente po ngayong tapos na ang lindol ngunit marami pa ring aftershocks. Ano po ang mensahe nyo sa kanila? At ang masasabi po namin, Ma'am Tess, sabi ko kanina, kasi na rin sa tala ng ating PHIVOLCS, mahigit na pong 100 ang na-recorded na aftershock po after ng 7.8 na lindol kaninang mga around 7:35 po ng umaga. So, lubos po na pag-iingat ang kailangan ng mga kababayan natin dito sa Sarangani na paalala natin na makipag-ugnayan muna sa ating mga opisyales, local na opisyal, bago tayo bumalik sa ating mga tahanan upang masigurado kung pwede pa ang integridad ng ating bahay, pwede pang gamitin o matirahan. Thank you so much for talking to us. Ingat po kayo. Rene Punsalan of the Sarangani PDRRMO.